pagkatapos ng press conference at ambush interview kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, sumagot agad si Auntie Claire. Rumesbak agad sa bagitong kongresista, mga kababayan. Na para bagang may halong takot. Ikaw ba naman, magkaroon ka ng danyos na 110 million pesos? Hindi ka matatakot? O ito ho, ang naging pahayag ni Yusek Claire Castro, mga kababayan. Kanina, nung binasa ko po ito, napansin ko lang parang meron pong halong paninisi, parang merong halong paawa effect, mga kababayan. Nagbabakasakali, siguro itong ali, na baka iatras pa ni Congressman Leandro ang kaso laban sa kanya. Nako, yari ka, Auntie Claire. Pag nagbago ang isip ni Leandro Leviste, nang sabi niya kanina sa kanyang press con, hindi ka daw niya ipapakulong dahil naaawa daw sa sayo. Kundi danyos lamang di umano ang hahabulin niya sayo dahil sinira mo ang kanyang kredibilidad. Yun nga ay nagkakahalaga ng 110 million pesos. Kung biglang nagbago isip, baka ipakulong ka niyan. Yan, umani na ang pagiging palingkera mo, babae ka. Ito, basahin natin yung statement ni Auntie Claire, mga kababayan. Mula po ito sa Daily Tribune, just in. Ayan, Yusek Claire Castro fires back at Leviste. Ayan statement from Spokes Castro. Ito mismo sabi niya. I have not yet received the copy of the complaint filed by Congressman Leviste. Relax lang. Maya-mayang kaunti. O di kaya bukas ng umaga. Baka matanggap mo na itong ikinaso sa iyo ni Congressman Leviste, Auntie Karing, palingkerang babae. Pero, ang response ko sa ngayon ay ayon lamang muna sa kanyang interview. Ito yung sabi ni Karing Ang response daw niya po muna, mga kababayan, batay lang doon sa interview ni Congressman Leviste at maging doon siguro sa kanyang isinagawang press con. Eto na, nagsisimula na. Inamin ni Congressman Leviste sa isang interview na ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman. Ayan na ang sinisisi niya, dalawa. Palagay ko lang mismong si Congressman Leandro Leviste at saka si Ombudsman Boying Rimulya. Auntie Claring, sa bibig mo po lumabas. Sa bibig mo unang narinig ni Congressman Leandro Leviste. Kaya ikaw, agad ang kinasuhan niya. Imbis na si Ombudsman. Kayo naman dinadamay niyo pa si Ombudsman Boying Rimulya. Sabagay, gusto rin naming madamay si Rimulya dito, makasuhan din ni Leviste, pero hindi Ikaw ang akusado ngayon. Ikaw lang ang haharap. Ikaw lang ang kakasuhan. At pag nagkataon, ikaw lang rin ang makukulong. May danyos pang 110 million pesos. Pero hindi niya sasampahan ng kaso ang Ombudsman dahil sa ginagalang niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kita nyo na? Kaibigan ng nanay ni Leviste, si Boying Rimulya. At ginagalang ni Leviste, si Boying Rimulya. Sabi niya lang yan, mga kababayan, yan lang ang palusot ni Auntie Claire para kahit paano hindi siya pagtawanan ng maraming DDS. Kakasuhan ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang? Auntie Claire, alam mo, kagalang-galang ka sana. Meron ka magandang posisyon Karapatan mong igalang ka ng ninuman. Kaso, sa napakalansa mong bibig, napakabaho ng hininga mo. Grabe, hininga talaga. Sa napakabaho na mga inilalabas mo sa bibig mo, doon nawala ang paggalang sa'yo ng tao. Kahit itong batang kongresistang di hamak na mas bata talaga sa'yo, anak mo na kung maituturing ito Hindi ka ginagalang. Dahil sa trabaho mong hindi na naaayon sa iyong sinumpaan na trabahong ibinigay sa'yo ng amo mong bangag. Ano ba trabaho mo? Ang sabihin lang kung ano ang achievement at ano ang mga pinaplano ng Administrasyong Marcos. Hindi yung magmarites ka. Hindi yung banatan mo ang mga kritiko. Hindi mo trabaho yan. May mga trolls si Marcos para dyan. Hindi ka naman siguro trolls. Diba? Abogada ka. Undersecretary ng PCO ka. Hindi ka trolls. Pero ang trabaho mo, naging trolls ka na. Naging attack dog ka na sa lahat ng mga kritiko ng amo mo. Can we say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are nothing but libelous? Kita nyo na, paawa effect na itong ali, mga kababayan. Maliban dyan, ito pa sabi ni Karing, inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he already divested his shares. He himself
is the source. Ang pagsasampa ng kasong ito ay tunay na paraan para ako ay matigil sa aking pagsasalita at pagtalakay sa mga isyu. Hindi nga yung issue ang trabaho mo. Sabihin mo sa tao kung ano na ang mga nagagawa ng kasalukuyang administrasyon. Wala kang masabi. Wala kang maipagmalaki. Wala kang maipagmayabang, Auntie Claire, kasi naging attack dog ka na. At higit sa lahat, walang nagagawa yung amo mo. Wala kang kayang ipagmalaki na nagawa ng amo mo dahil, totoo naman, kahit tulay na kapirasong poste, walang nagawa yung amo mo. Lahat ng pinangako niya, hindi natupad. Eto ngayon ang tanong. May tanong ka siya. Sino ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng kaso laban sa akin? Tanong niya yan, Sino ang nais na mabusalan ang aking bibig? Tatlong tanong yan. Pangalawa na yun. Pangatlo, sino ang lubos na makikinabang dito? Kunwari ka pa Pangalanan mo na. Sabihin mo, ang makikinabang nito, lahat, ay si BP Inday Sara. Kunwari ka pa. Parang gusto mong palabasin na ang nasa likod nitong pagsasampa ng kaso sa iyo ay ang mga Duterte o di kaya si BP Inday Sara. Ang nais na mabusalan ang bibig mo ay si BP Sara. Ganun ba? At ang makikinabang, sino? Walang iba, kundi si BP Sara rin. Ganun rin ba, Auntie Claire? Prangkahin mo na kami. Prangkahin mo na kami. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na, yan nasa puso mo, na si BP Inday Sara ang nasa likod nito para dagdag kaso. Di ba, mga kababayan? Sabihin mo na. Maliwanag na mga kababayan. Mixed emotion si Auntie Claire. May halong paninisi, may halong paawa effect o pa-victim, ika nga. Ayan. Sige pa. Kulang pa, Auntie Claire. Dagdagan mo pa. Mag-ingay ka pa. Maging attack dog ka pa sa lahat ng mga kritiko ng amo mo. Tuloy mo yung ginagawa mo, huwag mo babaguhin. Maganda yan. Kasi nagugustuhan ka ng amo mo. Pero hindi mo alam. Unti-unti ka nang pinapahamak ng amo mo. Sa totoo lang. Yan ang tingin namin Pinapahamak ka na ng amo mo. Maaari kasi yung mga sinasabi mo na yan, galing yan sa taas. Ito ang sabihin mo. Ito ang magiging atake mo sa kanila. Diinan mo. Galingan mo. Kunwari galit ka. Lagyan mo ng kaunting drama. Ano nangyari sa'yo ngayon? Nagbunga na. Di ba? Nagbunga na, Auntie Claire. Yan ang napapala ng isang gabinete na walang ibang hinangad kundi kapangyarihan at hindi na nagtatrabaho ng maayos. Hinayaan mo sarili mong maging attack dog ka, alang-alang sa. Totoo naman May pera naman talaga kayo dyan Yung sweldo ba? Hindi ba pera yan? Di ba, mga kababayan? Siyempre, may mga bonus pa yan. Di natin alam, baka meron pang mga pakimkim yan. Gaano kaya kalaki? Di bali na. Kayang-kaya mong bayaran yung 110 million pesos. Barya lang sa'yo yan. Mag-abot na lang kayo ni Congressman Leandro Leviste sa korte nang makita natin ang galing mo. Kami, nakaantabay lang kung ano ang magiging hatol sa'yo ng korte. Kung ikaw mapapatunayan na nagkasala nga, oo, hindi kayo papakulong ni Leandro, pero pwede magbago yan. Pero, yung danyos mo na napakalaking halaga, 110 million pesos, siguro naman, napakabigat yan para sa'yo. Kunti na lang kulang. 15 million na lang, 125 million na. Kasing laki ng halagang ibinibintang nyo kay Inday Sara na confidential fund na di umano'y ibinulsa niya. Ang tawag dyan, Auntie Claire, gaba. Opo, gaba. Ayos! Ito po may isang balita, mga kababayan. Tungkol pa rin po ito kay Ralph Recto. Alam na po natin, mga kababayan, na itong si Ralph Recto ay kinasuhan na. Di ho ba? Nung isang araw pa lang, nung isang linggo pa lang yan, pumutok na yung balita na yan. Di ho ba, mga kababayan? Alamin po natin kung sino-sino po itong mga nagkaso dito kay Ralph Recto, mga kababayan. Alamin po natin. Kasi, kung isang, halimbawa, sabihin natin, na mga kritiko lang ng presidente, kritiko ng mga gabinete ng presidente lamang ang nagkaso kay Ralph Recto, posibleng mabasura pa. Pero ito, sa tingin ko, malabo itong mabasura, mga kababayan. Siguradong makakalaboso ho rito si Ralph Recto. Mas lalo na, pag kumilos pa ang lahat ng mga benepisyaryo ng PhilHealth, magkaisa lahat ng miyembro ng PhilHealth, at idemanda, kasuhan, yang si Ralph Recto, kalaboso talaga yan. Kasi tungkol pa rin po ito sa PhilHealth na mula po sa pondo ng PhilHealth, kinuha nila, inilipat po sa National Treasury. Di bagay pera ho yan na lahat ng mga miyembro ng PhilHealth.
Kapag siya kinasuhan ng miyembro ng PhilHealth, mananagot talaga sa batas ito si Ralph Recto. So ito, Lander, Grap versus Recto. Maikli lang basahin ko para mapadali ho tayo at maintindihan naman po natin kaagad ito eh. Former Finance Secretary Ralph Recto and former Philippine Health Insurance Corporation President Emmanuel Ledesma Jr. are facing criminal and administrative complaints over the controversial transfer of 60 billion in PhilHealth Reserve Fund to the National Treasury. Yun po yun. Dalawa po ang kinasuhan, hindi lamang si Recto, kundi kasama si Emmanuel Ledesma Jr. So ito na. The complaints were filed Thursday, January 15 before the Office of the Ombudsman by a group of group of lawyers. Rodel Taton, the complainants accused Recto and Ledesma of technical malversation, grave misconduct, plunder, and violations of the Anti-Graft and Corruption Practices Act in connection with the fund transfer, mga kababayan. Ulitin ko, grupo daw po, mga kababayan, ng mga lawyers and doctors. Ayan, sorry, hindi ko nabasa yung doctors, nakalimutan ko. Grupo ng mga abogado at ng mga doktor, led by lawyer Rodel Taton. The complainant, siya po ang complainant nitong lahat, mga kababayan, si lawyer Rodel Taton. Kasama niyo po ang mga iba pang mga abogado at ang mga doktor. Mabigat ito. Mga doktor na talaga, mga kababayan, ang nagsampa ng kaso kay Ralph Recto. Kaya siguradong makakalaboso itong mama na ito, mga kababayan. Isa na lang. In their filing, the group argued that the move violated in existing laws governing the use of PhilHealth funds, asserting that the reserves were diverting to finance programs not especially appropriated by law. Naku po, napakabigat nito. Kita nyo na. Lagot ka, Ralph Recto. Pero ang nasa isip ko, mga kababayan, si Auntie Claire pa rin, si Ralph Recto na pala. Gandang labanan nito. Iniisa-isa na, mga kababayan, ang mga gabinete ng Bangag Administration. Kasi kayo maglilingkod lang kayo di umano sa taong bayan. Sa Bangag pa, na mayroong mali-mali kung magdesisyon. Bangag din kung magdesisyon. Ano nangyari sa inyo? Yan ang pala ninyo. Hindi kayo naglilingkod ng maayos Hindi kayo nagtatrabaho ng maayos. O di, nagbunga din. Lahat ng mga ginagawa ninyong kabulastugan. Di ba kabulastugan na matatawag yung nananahimik yung pondo ng PhilHealth, tapos pinakialaman, ilalagay o inilipat sa National Treasury? Saan gagamitin yun? Nakakaduda. Pera yan ng mga miyembro ng PhilHealth. Hindi dapat yan kinukuha. Dahil anumang oras, gagamitin yan. Hindi lang araw-araw, baka nga oras-oras pa, ng mga miyembro ng PhilHealth. Kung mabangkarote, yung PhilHealth, paano na yung ating mga kababayan na umaasa dyan? Maraming mga kababayan natin dyan na walang-wala talaga sa buhay, umaasa sa PhilHealth. Mabangkarote dahil sa ginawa ninyo. Tama ba yung ginawa ninyo? Kaya, nararapat na kayo ay makalabuso. Good luck. Ralph Recto, tawagin mo na lahat ng santo. Para wag kang makalaboso. Ang problema lang ho natin ngayon, mga kababayan. Sana ang batas, sana ang hustisya kumiling po sa tama. Tandaan po ninyo, lahat ng ginagawa na hindi maganda nitong Marcos administration, may katapusan po yan. May katapusan po yan. Ngayon, kapag hindi po kayo kumiling sa tama, maaaring pati kayo mabalikan pagdating ng araw. Oo, hindi ngayon. Pero pagdating ng araw, maaari. Di po ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito sa ICI na nabubulok na. Hindi pa man din sumisikat, nalaos na agad. Ito ho yung paliwanag nila, mga kababayan, doon sa sinabi ni Amy Marcos na itong Pebrero, unang araw ng Pebrero, di umano, madidisband sila. Hindi po yata katanggap-tanggap sa kanila yung salitang disband. No? Kaya nagpaliwanag, nagpalusot na agad sila. Ito sabi, pansamantalang hindi muna makakapagpatuloy ng operasyon ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos magbitiw sa pwesto ang dalawa nitong commissioner noong December 2025. Ano sabi? Sandali. Pansamantala lang po ito. Hindi muna kami mag-ooperate, Malusot. Isarado nyo na yan. Anak na nahiya pa kayo. Wala na ba kayo silbi? Util naman kayo Lumayas na nga yung dalawang commissioner. Di pa kayo nakakahalata? Matatalino yung mga lumayas na yun Yung mga natitira ngayon dyan, kayo yung mga bugok. Isara nyo na. Walang silbi. Unang kumalas, ito na, si dating Commissioner Babe Singson noong Disyembre 15, 2025.
At sinundan naman ito noong Disyembre 31, 2025 ni dating Komisyoner Rosana Fajardo, mga kababayan, no? 15 days lang ang pagitan, nagsilayasan yung dalawang komisyoner. O dahil dito, tanging si ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang miyembro ng komisyon. Andres Reyes, ano bang ginagawa mo dyan, sir? Kapito ko? Ha? Sabagay, kahit walang ginagawa o walang operation ang ICI, baka tuloy-tuloy pa rin po yung sweldo ninyo. Sir, tuloy-tuloy pa rin po ba? Yung sweldo ninyo, kahit na pakuya-kuya-kuy lang kayo sa bahay ninyo, abahayahay. Pera po namin yan. Pera po yan ng mga taxpayer. Wala naman kayong trabaho eh. Umalis ka na din. Mismong ICI na may sabi, pansamantalang ititigil muna nila ang operasyon. Ano pang ginagawa mo? Mag-resign ka na, Andres Reyes. Nakakahiya na yan sa taong bayan. Wala ka na trabaho. Wala ka na karapatan para manatili sa ICI. Huwag mo nang tagalan. Huwag mo nang paabutin ng Pebrero. Umalis ka na rin sa ICI. Mag-resign ka na rin. Iwas ka pa sa kahihiyan. Higit sa lahat, iwas ka rin sa sumpa. Kita mo yung mga kasamahan mo. Mga gabinete ni Marcos. Inuunti-unti na. Ha? Hahayaan mo bang dumating sa'yo yan? Nako, mahirap na, sir. Baka isang araw magulat ka na lang. Sana. Nakinig ako sa payo ni PL. O, ito pa. Sa inilabas na statement ng ICI ngayong araw, Enero 16, 2026, batay sa Executive Order o EO number 94, kinakailangang may 3 miyembro ang komisyon at mayorya ang kailangan upang makapaglabas ng opisyal na aksyon. Kita nyo na? Sa ngayon iisa na lang natitira, si Andres na lang. Kinakailangan pala mayroong 3 miyembro ang komisyon na mayorya. Paano yan? Hindi mo napapansin, Sir Andres Reyes, hindi na po naglalagay ng panibagong tauhan si President Bongbong Marcos sa ICI? Hindi niyo ba napapansin? Huwag niyo pong hayaang tawagin kayong kapito ko. Bakit hindi na po naglagay si Marcos ng panibagong kapalit nung 2 komisyoner na umalis? Kasi plano niya na talagang ipatigil ang ICI. Ikaw nariyan ka pa rin. Nakakapito ko ka pa rin sa ICI. Lumayas ka na. Nakakahiya ka na. Ikaw rin, madadamay pamilya mo sa kahihiyan. Pati anak mo, mabubuli sa eskwelahan dahil sa kahihiyan. Lumayas ka dyan sa ICI, sasaluduhan ka pa namin. At totoo lang, walang silbi yan eh. Nag-aaksay lang ng pera yan eh. Pag-aaksay lang ng pondo yan. Pinupunduhan ni Marcos, saan galing yan? Sa bulsa niya ba? Hindi. Sa kaban ng bayan. Pinupunduhan niya yung isang komisyon na wala namang silbi, inutil, nilayasan pa ng 2 komisyoner. Di ba? O, ito pa isang balita. Huli, mga kababayan. Iko-congratulates lang po natin si Congressman Tevez dahil dito sa naging desisyon ng Regional Trial Court, mga kababayan. So ito, basahin na agad natin. Arnie Tevez, iba pa, pinawalang sala sa 2019 gurguran case di umano. Yan, hindi ko na lang babasahin po yung eksakto kasi bawal po yan kay YouTube. Pinawalang sala ng Manila Regional Trial Court, Branch 15, si dating Negros Oriental Representative Arnie Tevez sa 2 iba pa sa kasong gurgur, ayan, gurgur, tegi, kaugnay sa paggurgor sa probinsya noong 2019, mga kababayan. Ito, lilinawin lang po natin Iba po itong kaso na ito kung saan napawalang sala si Congressman Arnie Tevez, mga kababayan. Iba po ito. Hindi po ito yung tungkol sa Digamo. Yan. Iba po ito. Okay? Isa po ito sa mga ipinaratang sa kanya. Mabuti naman at nalusutan niya. Napawalang sala siya rito. So, sa ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ang kinakaharap na lang ni dating Congressman Arnie Tevez na kaso, mga kababayan, yung tungkol na lamang po sa Digamo. Nag-iisa na lang. Awa ng Lord, mga kababayan, maaaring mapawalang sala rin si Congressman Arnie Tevez sa Digamo case na yan. Mag-aantabay lang po tayo. Pero sa ngayon, itong kasong ito na napawalang sala sa kanya, maganda na ito, magandang progreso ito sa kasong mga isinampa sa kanya, mga aligasyon. Maganda itong proseso na ito. Dahil talagang kumikiling sa tama ang batas, ang hustisya. Napawalang sala si Arnie Tevez. Congratulations po sa inyo, dating Congressman Arnie Tevez. Katulad nyo po, si FPRRD, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sino pa nga yung isang pulis na kinontempt din sa kamera na kalaunan inilipat na talaga sa kulungan. Kinulong pero hindi binibigay yung sweldo. Hindi pa naman siya sinisibak. Pero hindi pinasisweldo. Apektado yung pamilya niya, pang araw-araw ng pamilya niya. Sino nga yung nakalimutan ko na paki-comment na nga lang dyan, mga kababayan. Isa po kayo dyan. Dating Congressman Arnie Tevez, ginipit lang rin po kayo, naiintindihan po namin kayo. Kasi
hindi ho kayo sumasang-ayon sa bangag na administrasyong ito. Katunayan nga, Congressman Arnie Teves, nakasubaybay kami sa iyo. Napapanood namin lahat ng mga pasabog mo na di umano tungkol sa mga shabuyas na yan. Ha? Tungkol sa shabuyas na kinatanin nyo na di umano sangkot itong mga nasa bangag administration. Lalong-lalo na yung mismong bangag. Di ba? Napanood natin yung mga kababayan na pasabog niyan ni Teves. Di ba? O yan. Isa lang po kayo sa mga ginipit din kasi isa kayo sa mga matatapang na mayroong gustong ibunyag Itong tungkol sa mga pulburo na ito o shabuyas na lumalaganap sa ating bansa. Yan ang dahilan. Saludo kami sa iyo, sir. Congratulations. Saludo kami sa tapang mo at congratulations dahil nagpasan mo itong itong matagal na akusasyon sa inyo. Sana yung tungkol naman sa Digamo case ang malusutan ninyo para makabalik na po kayo sa inyong lugar at makatagbo ulit kayo sa pagkasenador. Mapaglingkuran mo po ulit ang inyong mga kababayan. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.